Itinuturing na makasaysayan ng mga pagpasa sa huling pagbasa ng Kamara ng Right to Information Bill. Sa tulong nito, mas matitiyak ng accountability sa mga opisyal ng gobyerno. Yan ang report ni Vel Custodio. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa plenaryo ng Kamara ang Right to Information Act of 2026 na layong palawakin ang akses sa mga Pilipino sa mahahalagang record, dokumento, kontrata, gastusin at proseso sa paggawa ng desisyon ng pamahalaan. Bahagi ang RTI sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC priority bills ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim ng House Bill number 9397, magiging mas madali para sa publiko ang makahingi at makakuha ng impormasyon mula sa iba't ibang sangay at ahensya ng gobyerno. Magtatatag din ito ng online RTI portal at isang Independent Right to Information Commission para tiyakin ang transparency at pananagutan sa pamahalaan. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, binibigyan ng Right to Information Act ng kapangyarihan ang mga Pilipino para maningil ng accountability sa mga opisyal ng gobyerno. Layunin ng panukala na gawing mas bukas, responsable at mapanagot ang pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Aprobado na rin sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Kamara ang Child Online Safety and Protection Act of 2026 matapos makukuha ng 284 na botong pabor sa plenaryo. Layunin na House Bill number 9461 na palakasin ang laban kontra online child sexual abuse at exploitation sa pamamagitan ng mas mahigpit na batas laban sa online grooming, sexual extortion, image-based sexual abuse, live-streamed exploitation at AI-generated o deepfake child abuse materials. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, dahil sa transisyon ng pang-araw-araw na pamumuhay sa digital spaces, responsibilidad din ng pamahalaan na protektahan ang mga bata sa tahanan, paaralan at maging sa internet at social media. Kasama rin sa panukala ang mas mahigpit na pagpapatupad laban sa mga online platform, website at financial networks na ginagamit sa pang-aabuso sa mga bata. Gayon din ang paglikha ng National Council for Child Online Safety and Protection. Inaprubahan na rin ng House of Representatives sa final reading ang House Bill number 9257 na naglalayong gawing mas moderno at mas epektibo ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA para mapakinabangan ang mahalagang ari-arian ng pamahalaan para sa pambansang kaunlaran. Sa ilalim ng panukala, maaaring i-reclassify ang bahagi na ilang lupain ng BCDA para sa mga proyektong pabahay, institusyon, industriya at mixed-use developments, alinsunod sa prioridad ng pamahalaan at pag-aproba ng Pangulo. Ngayong huling araw ng sesyon, 3 LEDAC priority measures ang nakabinbin pa para ipasa ng Kamara sa ikatlong pagbasa. Kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill, Anti-Fake News and Disinformation Act at amenda sa masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.